Umpisa na tayo. Para sa unang tanong, ito ay tumutukoy sa isang sistema ng mga sagisag na binubuo ng mga tunog o kaya ay mga pasulat na letra na iniuugnay natin sa mga kahulugang nais nating ipabatid sa ibang tao. A. Komunikasyon. B. Salita. C. Wika. D. Kasanayan. Sagot? Mm, okay. Tingnan natin. Okay, ballpens up. Ballpens up ba? Tamang sagot? Okay na? Wait lang, hindi ko nakikita. Okay. Eto yung tamang sagot. Letrang C, wika. Okay, nakita niyo na ma'am kung sino yung nakakuha ng wastong sagot? Okay, sige okay lang daw na, sumagot kayo agad paka-show ng slide. Ano po, basta siguraduhin na nabasa at naunawaan. Okay, bakit wika yung sagot sa unang tanong? Nakita ko kasi mostly A, komunikasyon po. So, wika kasi yan yung subject natin, tama ba? Hindi, ano po, wika. Tuturuan ko kayong hanapin yung sagot sa tanong. Ano po? Ito yung tanong. Ito ay tumutukoy sa isang sistema ng mga sagisag na binubuo ng mga tunog o kaya ay mga pasulat na letra na iniuugnay natin sa mga kahulugang nais natin ipabatid sa ibang tao. Ano yung pinaka-clue? Ano kaya yung clue na makikita ninyo sa unang tanong? Sige nga, ano yung unang clue? Sistema po. Okay, mahusay. Sistema. Ano po? Oo, na sistema ang komunikasyon pero pinag-uusapan natin kasi sistema ng mga sagisag. Ano ba yung sagisag? Simbolo. Ano yung mga simbolo? Letters. Ano po? So, ito yung binubuo ng mga tunog. Binubuo rin siya ng tunog o kaya ay mga pasulat na letra na iniuugnay natin sa mga kahulugang nais natin ipabatid sa ibang tao. Katulad ngayon, paano ko ba naipapabatid sa inyo na ang sagot dito ay wika? Sa pamamagitan ng wika, ano po? Dahil kung walang wika, hindi ko naman maipapabatid sa inyo na ang sagot sa unang tanong ay wika. Ano po? Ganyan kamakapangyarihan ang wika. Kapag nakita ninyo 'to, ang sagisag sorry, yung sagisag, sistema ng sagisag, tunog, pasulat na letra, kahulugang nais ibabatid sa ibang tao, that's wika. Ano po? Kasi wika ang pinakamahalagang sangkap at ugnayan sa pakikipagkapwa tao. Ano po, kahit sa anumang anyo, pasalita man, pasulat, hiram o orihinal, banyaga o katutubo, wika ang pinakamabisang sangkap sa paghahatid ng diwa, kaisipan at damdamin natin. Lumabas kasi 'tong tanong na ito, wala yung wika. Ano yung isasagot niyo? Komunikasyon, ano po. Pero sa pinakasagot niya, that's wika, ano po, gamit yung sistema ng mga sagisa. So, siya yung pinakamabisang sakat. Para sa ikalawang tanong, ayon sa kanya, ang wika ay masistemang balangkas ng sinasalitang tunog na pinili at isinaayos sa paraang arbitraryo. Bakit nakiklik ko ba 'to? Sagot? Bakit may nagba-brown? O yung numbering ha, paki-monitor nung numbering niyo. Okay, sagot natin sa ikalawang tanong. Ayan, siglison. 'Di ba hindi niyo na nakita yung sa ads natin kanina, yung pinaka hindi natin kalilimutan sa usaping wika, siglison. Ayon sa kanya, ayan, ang wika ay masistemang balangkas
ng sinasalitang tunog na pinili at isinaayon sa paraang arbitraryo upang magamit sa pakikipagtalastasan ng mga taong nasa iisang kultura. Ayan, ito yung ibinigay na pagpapakahulugan ni Henry Gleason. Ngayon, isa-isahin natin yung kahulugan na ibinigay ni Henry Gleason at nakapaloob dito yung katangian ng wika. Una, masistemang balangkas. Kung may notebook kayo, kung may notes kayo, mas maigi. Ano po? Ako kasi mas effective sa akin yung sinusulat ko, tapos babalikan ko na lang. Mas madali sa akin yun. Sa akin, ano po. So, tinutulungan ko lang kayo kung ano yung mas madali. Okay, para sa unang katangian, masistemang balangkas. Bakit sinabi ni Gleason na ang wika ay masistemang balangkas? Narito na maipapasok yung gramatika, ano po. Mas mauunawaan natin yung ibang tao na nakikipag-usap sa atin kapag wasto yung pagkakasunod-sunod ng salita, ano po. Hindi yung dito ang, dito yung unang salita dapat, tapos pumalit na dito. Parang yung ija-jumbled mo, ano po. So, maunawaan mo ba yon? Siyempre hindi, ano po. Kaya sinabi niya, mas sistemang balangkas ang wika, papasok dito si gramatika. Sunod, sinasalitang tunog. Bakit? Dahil bawat titik sa alpabeto ay kinakatuwan ng isang tunog na nalilikha sa pamamagitan ng pagsasalita. Okay. Sino ang mga BEd dito? 'Di ba kapag magtuturo tayo ng pagbabasa sa mga bata, sounds muna. Ano po? A, ba. Ano po? Yan lang yung pinakapatunay na ang bawat titik sa alpabeto ay may makabuluhang tunog. Anong ibig sabihin ng makabuluhang tunog? May sense, nauunawaan, ano po. Hindi yung magbibigla ka lang na gagawa ng tunog, wala naman sense, hindi naman mauunawaan, ano po. So yan yung ikalawa, katangian ng wika ayon kay Gleason, sinasalitang tunog. Sunod ay pinili at isinaayos. Malinaw yung mensahe, malinaw yung diwa. So papasok rin dito sa mas sistemang balangkas, yung sa gramatika. Mauunawaan natin yung kausap natin kapag malinaw yung mensahe, malinaw yung diwa, tama yung balangkas. Arbitraryo. Eto, pakitandaan ninyo si arbitraryo. Ano ba si arbitraryo? Sige nga. Kung may paunang kaalaman na kayo tungkol kay arbitraryo. Ay, wow, mga advanced ano na pala tayo dito, ma'am. Ah, may mga advanced na nakapag-review na. Okay. Yung arbitraryo is napagkasunduan. Sige nga. Halimbawa, kami ng kapatid ko. Mag-uusap kami na kapag sinabi ko 'to, eto yung ibig sabihin niya. Bro code, 'di ba, meron yang bro code. Kapag sinabi ko 'to, eto yung ibig sabihin niya. Kapag ito naman yung sinabi mo, alam ko na yung ibig sabihin niya. Tapos, kontra siya sa sinasabi ko na, "Hindi, ang ibig sabihin na lang niyan eto." So ako ayaw ko kasi eto yung gusto ko. Sa tingin niyo ba magkakaunawaan kami 'pag hindi namin pinagkasunduan yung, salita na dapat na ito yung, kahulugan? Anong kalalabasan niyan? O kung tatakas kami o magbibigay kami ng rason kay mama, mapapagalitan kami kasi hindi nagtutugma yung reasoning namin, 'di ba? Halimbawa, magbibigay kami ng salita na 'pag sinabi mo ganyan, sasabihin natin kay mama galing tayo dito. Tapos kinausap kami na magkahiwalay ni mama. Oh, mali yung sinabi naming dalawa, 'di ba? Dun pa lang hindi na arbitraryo, hindi na namin napagkasunduan yung aming wika o salita na gagamitin. Ano yung kalalabasan? Magkakagulo, ano po, misunderstanding. Dun na papasok yung mga, sagabal sa komunikasyon. Kaya dapat ang wika ay pinagkasunduan para sa mabisang pagkakaunawaan. Ayan, yan yung arbitraryo. Tandaan niyo si arbitraryo, ilang beses yan ilang beses siyang pumalag sa exam. Okay. Sunod ay magagamit or nagagamit, ano po. So dito nakasalalay ang pagkabuhay at pananatili ng isang
wika. Naniniwala ba kayo na namamatay ang wika? Naniniwala ba kayo na namamatay ang wika? Yes, namamatay ang wika. Ano po? Kasi, bakit namamatay ang wika? Bakit namamatay yung wika? Ano yung pinakarason kung bakit namamatay yung isang wika? Tinitingnan ko yung chat ng iba. Okay, ayan, very good. Namamatay yung wika, una, hindi na ginagamit. Katulad ng Latin, ano po. 'Di ba nakakatakot na kapag may nakasalubong ka, may nagla-Latin? Wait lang, anong ginagawa mo? Bakit nagla-Latin ka? Baka may magtawag na sa inyo ng pare o ng ano, 'di ba? Latin, namatay yung Latin kasi hindi na ginagamit. So, nakikita na lang siya minsan sa banal na kasulatan. Ano po, ano pa, yung may mga pumapasok na ibang wika, ano po, umuunlad ng umuunlad yung mga wika at hindi na nagagamit yung lumang wika. Halimbawa ng mga salita na, namatay na, anluwage. Alam niyo ang anluwage? Anong anluwage? Ano ang anluwage? Walang nakakaalam kung anong anluwage, ayan. Yan yung ano na bakit may namatay na siya, hindi na siya makikilala. Okay, very good ma'am. Erica, karpentero, ano po. Isipin niyo may magsasabi pa, ano, anluwagi yung karpentero ngayon. Anong pinagsasasabi mo? Ano po, akala niya kung ano-ano ng pinagsasasabi mo. So yan, yung mga, katangian ng wika ayon kay Gleason. Masistemang balangkas, sinasalitang tunog, pinili at isinaayos sa paraang arbitraryo at nagagamit ng tao. Ayan, ayon yan kay Henry Gleason. Gets ba? Ano niyo na, kuhang-kuha niyo na yung wika na. So, maganda yan kasi yan yung common na lumalabas sa Gen Ed. Okay, para sa ikatlong katanungan, alin sa mga sumusunod ang hindi halimbawa ng formal na komunikasyon? Hindi hindi. Ay, may nagkakamali pa talaga. Yung numbering niyo po paki-ano ha. Okay, para sa ating ikatlong tanong, ang tamang sagot ay okay, pakikipag-usap sa kantina. Eto kasi sa question, sa tanong ko, naka-caps lock yung hindi. Alam niyo ba na sa board exam, hindi yan naka-caps lock, hindi yan naka-diin o naka-bold. Kaya maging masiyasat, ano po. So, alin sa sumusunod ang hindi halimbawa ng formal na komunikasyon? Oh, hindi is pakikipag-usap sa kantina, ano po. So, eto yung formal na komunikasyon, eto yung hindi gumagamit ng mga balbal na salita at iisa ang tungkulin sa pakikipag-komunikasyon. Ano po? So, halimbawa, balita, meeting, program, at iba pa. Yung pagtuturo nyo, formal ba o informal? Teachers, formal ba o informal yung pagtuturo? Formal, ma'am. Okay, mahusay. Formal, ano po? So, gumagamit tayo ng formal na pakikipagkomunikasyon sa pagtuturo natin. Isipin nyo, yung mga salita mo diyan, mga balbal na salita, yung mga words mo diyan, yung mga bata, saan galing si ma'am? Sa kanto ba? Ano po. So, nababase din diyan yung professionalism natin. Yung mga bata, ngayon, konting ano lang, 'di ba? Ipapaalam na nila sa parent nila. Tapos nabalitaan na yung pagsasalita mo sa loob ng classroom, hindi ka nais-nais, hindi ka aya-aya, very informal, 'di ba? So, nakakahiya para sa, profession. So, choose your words, ano po, especially 'pag nasa classroom tayo. Okay, pero dito naman siguro, 'di ba, puwede namang ano, kasi nagre-review naman tayo and may 17 wala naman sigurong 17 years old dito, ano po, lahat 'no, 18 pataas. Okay.
para sa susunod na tanong, pag-usapan natin siguro okey mamaya. Next question. Ang aking ate ay parang ermat ko na. Anong antas ng wika ang salitang may salungguhit? Uy, minsan sa question sa board exam walang salungguhit. Pero ang tanong nila, anong antas ng wika ang salitang may salungguhit? Oh, 'di ba visible yung salungguhit. Hahanapin mo na lang sa sagot. Hindi ka magrereklamo niyan sa ano niyo, sa proctor niyo, "Ma'am, wala naman salungguhit." Wala naman silang alam diyan, ano po. So, nag-a-assist lang sila. Okay, very good. Walang, walang maling sagot. 'Yan, si Balbal, ano po. Wow, kilalang-kilala na nila si Balbal. Okay, isa-isahin natin yung mga antas ng wika, ano po. 'Pag sinabi nating balbal, ito yung mga salitang kalye. Ito yung mga salitang hindi ginagamit sa formal na usapin, ano po. So, tinatawag din itong salitang kanto o salitang kalye. Halimbawa kanina, ermat, ano yung ibig sabihin niya? Ina o nanay, ano po. Sunod. Yan, lalawiganin. Ito yung mga salitang karaniwang ginagamit sa lalawigan o probinsya o kaya'y partikular na po. Kaya nga lalawiganin. Kunin niyo lang yung mga words, ano po. Lalawiganin, lalawigan o probinsya. Yun na, ano po, huwag niyo na pahirapan yung sarili niyo 'pag nagte-take kayo ng notes. Ano po, lalawiganin, lalawigan o probinsya. Oh, yan na yun. Halimbawa, I'm from Bicol. Sino bang mga Bicolano, Bicolana diyan? Naga City. Ano po, I'm from Naga City. Um, Halimbawa, ang salita sa amin is daga, 'di ba? 'Pag sinabi naming daga dito, yung ibig sabihin is lupa. Pero kapag sa Tagalog naman or sa Filipino, ano yung daga? Rat, ano po, 'di ba? Yan yung lalawiganin namin, daga. 'Pag sinabi naming daga, ang ibig sabihin po niyan is lupa, ano po. Kayo nga, sige nga, pakita ko sa comment section yung mga, wikang lalawiganin ninyo tapos iba yung kahulugan sa iba pang wika. Sige nga, tignan natin para may mag-share sa atin ng kanilang mga dialekto. Magayon, maganda. Ay wow, Bicolana, may Bicolano dito. Shout out po. Shout out, live lang. Hi din po from Naga. Yes, sira. Ano po? Sira, ano yun sa Filipino sira? Um, ano ba yung term ng sira sa Filipino? Parang, hindi ko na yan, damage. Ano po? Sa amin dito sa Naga, sira is isda. Ano po? Isda is sira. Kapampangan daw, ang bata, kasintahan. Tagalog, bata is tiyan. Uy, parehas tayo dito. Yung bata namin dito, jowa. Yan na ba yung bata mo yan? Jowa pala yan. Parehas pala kami sa Kapampangan. Pero sa Tagalog, di ba, child siya. Malipot, malamig. Ay, wow, may mga taga-Naga pala dito. Yes, bata, jowa, di ba? Parang, yan na ba yung bata mo? Pero pag sinabihan ka niya sa Filipino, yan na ba yung bata mo? Parang ano, gangster. Gamot sa Bisaya, ugat. Ugat, okay. Langgam sa Bisaya daw is lumilipad, tapos langgam sa Tagalog is ant. Wow, ang lalayo niyo pala, ano po? Okay, langgam is lumilipad or ibon. Okay, maraming salamat sa mga nagsibahagi, ano po. Yan yung mga iba, gaano kakapangyarihan yung wika. Iba yung meaning dito, iba yung meaning diyan. Kaya ako noong Manila ako, talagang pinag-iisipan ko yung mga sasabihin ko kasi baka may ma-offend, 'di ba? Ganyan talaga, minsan na nga nag-i-English na lang ako kahit from Naga lang naman. Saan ba 'to galing, bakit umi-English? Yung pala nag-iingat ka lang yung sasabihin mo para wala kang ma-offend.
Minsan kasi yung Filipino rin, 'di ba, iba rin naman yung, ibig sabihin sa kanila nung iba. 'Yan, very good. Natatangi kasi ang wika, 'di ba? Parang siya na ano, yung wika. Okay. Sunod naman is pampanitikan. Itinuturing na pinakamataas na antas ng wika ang pampanitikan. Bakit kaya pinakamataas na, antas ng wika yung pampanitikan? Kasi eto po ay matatayog, malalalim, matataas na uri ng salita, 'di ba? Saan ninyo madalas nakikita o mapapakinggan yung mga pampanitikan na salita? Yung, ilaw ng tahanan, haligi ng tahanan, suntok sa buwan. Suntok sa buwan para ikaw ay mapa sa akin ya imposible daw na ikaw ay mapa sa akin. Sa mga tula, dito na papasok si tayutay or yung mga idioma, ano po. Yes, salawikain, puwede rin, ano po, salawikain, sawikain, particularly po idioma at tayutay sa tula natin, oh, 'di ba yung GIF dito, oh. Okey, mga malikhaing sulatin, spoken word poetry, 'di ba? Naalala ko nun, nakinig ako ng spoken word poetry, iyak talaga ako ng iyak. 'Di ko kasi naintindihan yung mga salita, masyadong malalim, masyadong matayog, ang hirap abutin, ano po. Ta's dun ko na-realize na, ay magfi-Filipino major talaga ako para ano, magfi-Filipino major talaga ako para makapaiyak rin ako ng iba, sa pamamagitan ng mga salitang ibinabahagi. Okey, nagsimula magsalita ng gamit ang, bakit English na yung tula mo ngayon? English major ka ano, Ma'am Louie Joy? Uy, maganda kaya yung tula sa Filipino. Parang ano, in love, 'di ba? Ay mata akala ko Ingles. Okay, next, pambansa o lingua franca. Ito yung mga wikang ginagamit sa paaralan at pamahalaan. Ano po, ginagamit sa mga aklat, babasahin at sirkulasyong pangmadla. Ano ba yung mga halimbawa ng mga pambansang salita? Ah, ina, ano po. So, yung ina, hindi mo magiging, ay, pampanitikan yan kasi masyadong malalim. Hindi po. Ang pampanitikan po ng salitang ina ay ilaw ng tahanan na po. So yung mga general na words, yung mauunawaan ng lahat, mauunawaan ng nakararami, that's pambansa na po. Yan po yung antas ng wika na pambansa. Lingua franca, sino ang nakakaalam ng lingua franca? Sige nga, meron palagi nitong doon sa choices. 'Pag nakikita ng iba yung lingua franca, yun na yung sagot nila. Ano yung lingua franca? Sige nga. O okey, mahusay. Wika daw na ginagamit ng dalawa na may magkaibang wika, 'di ba? Oh, sabi ko kanina, I'm from Bicol, Naga, kayo nasa iba't ibang panig ng Pilipinas. Wow, shala ang lip, ano, nasa iba-ibang panig ng Pilipinas. Sa tingin ninyo, may maintindihan daw nindo ako 'pag nag-Bicol ako? Maintindihan daw nindo ako 'pag nag-Bicol ako? 'Yan, hindi daw po. 'Yan. Hindi ninyo ako maiintindihan? Hindi po, okey. Hindi ninyo ako maiintindihan kapag nag-Bicol ako. Ano yung ginagamit na wika ko para magkaunawaan tayo? Filipino, 'di ba? 'Yan yung lingua franca natin, ano po. Filipino yung naging lingua franca natin, naging bridge sa ating communication na po. Dahil kung may magkaiba tayong lengguwahe, ano ba yung puwede nating gamitin para mas magkaunawaan tayo? Yung Filipino, 'di ba? 'Yan yung lingua franca. Eto kasi naalala ko nung nag-review kami, 'di ba yung lingua franca, ano ba 'yan, wikang pambansa ba 'yan? Palagi nilang sinasabi yung Filipino, which is tama naman. Pero ang thought kasi nila, lingua franca is wikang pambansa, ano po. So may mga na-share-an din ako niyan. So, ay akala ko po wikang pambansa yung lingua franca, hindi po, common language. So very good. Okay, next, question 5. Anong uri ng komunikasyon ang nagaganap kapag ang mensahe ay nagmumula sa isang tao patungo sa maraming tagapakinig? Pangkatang komunikasyon, intrapersonal, interpersonal, pampubling komunikasyon. Sagot.
Yung iba baka, nakahiga habang sumasagot. Masyado naman easy ang Pilipino. Okey, sagot, letrang D, siyempre pampublikong komunikasyon, ano yung clue? Patungo sa maraming tagapakinig. Marites, hindi marites, kasi yung sa marites kasi pasa-pasa. Ano yung nangyayari? Iba-iba na yung nakakarating. O mas maganda pa rin yung pampublikong komunikasyon, isa ka lang, tungo sa maraming tagapakinig. Ano po, ibang-iba na yung sa marites, pasa-pasa. Iba-iba na yung nagiging ano. So, eto yung intrapersonal. Oh, intrapersonal, take note, pansariling komunikasyon. Alam na alam niyo na yan. Nagkakaroon tayo ng personal na refleksyon, evaluation sa ating sarili, pag-iisip sa ating plano sa buhay. Hanggang dito na lang kaya ako? Ano ba yung susuotin ko mamaya? Magwa-white coat ba ako kahit magmumukha akong doktor? 'Di ba? Ginawa ko yung kanina, intrapersonal. Magwa-white coat ba ako kahit magmumukha akong doktor? Paniniwalaan kaya nila ako? Okey, so magkakaroon tayo ng refleksyon, ano po, at ebalwasyon sa ating sarili. 'Pag interpersonal, ayan, nalilito ba kayo dito? Intra at inter. 'Pag intra kasi, intra, pansarili. Inter, ayan, komunikasyon na nagaganap sa pagitan ng dalawang tao. That's inter, ha. Inter, pansarili. Ay, intra, ako pala yung nalito. 'Pag intra, pansarili. 'Pag inter, sa ibang tao na po. Dalawang nag-uusap na tao o maaari rin namang maliit na grupo. O wag kopyahin lahat. Ano po, yan yung pinagsisihan ko talaga nung nagre-review ako. Intrapersonal, ay lahat ng nakalagay sa slide, sinulat ni ante. Ano po, intrapersonal, few words lang, huwag niyong pahirapan yung sarili niyo. Intrapersonal, pansariling komunikasyon. Interpersonal, dalawang nag-uusap na tao o maliit na grupo, ganyan lang, ano po. Ta's nung binalikan ko na, ay masyado na akong tinamad magbasa dahil napakarami nung sinulat ko. 'Pag sinabing bla bla. 'Pag sinabing pampubliko, mas malaking bilang ng mga tao na po. So, naibabahagi yung mga ideya, mga kaisipan at ideolohiya sa mas maraming tao. Ganito, ano po, mas marami na yung nababahagian ko. So, ano na ba tayo? Question? Okay, question 6. Ang tawag sa sagot na ibinibigay ng tagapakinig sa nagsasalita matapos matanggap ang mensahe. Ewan ko talaga, kung may magkamali pa dito. Numbering, numbering. Number 6 na po tayo. Okay, sagot, feedback. Ano yung pinaka-clue dito? Sagot, sagot. Tugon o feedback. Sa Ingles ay sa Filipino kasi ito ay, tugon, ano po. Pero yung mga terms kasi nito minsan hindi naman na tina-translate sa Filipino sa board exam. So, sagot is feedback. Feedback po ang ano, sagot. Ayan, ito yung mga elemento sa pakikipagkomunikasyon. So, una kay sender, sunod encoding, gagawa siya ng mensahe, sunod yung mensahe, sunod yung channel, ano ba, ah, email ba, mobile phone ba, messenger ba, pupunta kay receiver, tapos si receiver ide-decode niya, aalamin niya yung mensahe, then bibigay niya yung sagot, yung balik tugon, which is feedback. So, sa mensahe, sa channel, saka receiver, puwedeng magkaroon ng iba't ibang sagabal o mga, noise, ano po. Puwedeng, lowbat na, kung through chat, puwedeng walang data, puwedeng walang internet, ano po. So, yun yung maaaring maging, iba't ibang sagabal na, ah, ma maging kasangkot sa inyong pag-uusap. Kaya minsan, 'di ba, nagkakaroon tayo ng misunderstanding kasi may mga hindi tayo inaasahang pangyayari sa pakikipagkomunikasyon. Yung iba hindi nagsasalita. Sige nga, paano ka maunawaan 'yan kung hindi ka nagsasalita? Ano po, so yung iba kasi mahina rin naman ah, mag maka-gets, 'di ba? Yung hindi ka na nagsasalita, galit ka? Hindi.
Tara na, hindi lang sinuyo. 'Pag sinabing hindi, hindi daw. Ay iba yun, iba naman pala yun. Okay, next, question 7. Ang proseso ng komunikasyon ay nagsisimula sa pinanggalingan ng isang mensahe tungo sa isang channel at sa patutunguhan ng mensahe. Sige nga, ano yung nais nitong ipahayag? Ano yung nais nitong ipahayag? Okay, sagot? Wow, ang bibilis niyo, mga keyboard warrior siguro kayo. Okay, ang komunikasyon ay isang proseso, ayan, ano po. So, bakit isang proseso yung komunikasyon? Pinakita ko na kanina, ano po, may pinanggalingan. May mensahe, may channel, may receiver, may baliktugon. Sistematiko siya, 'di ba? Systematic siya. Mas paulit-ulit at, um, mas magkakaunawaan. Ngayon kapag may isang naging ano diyan, naging problema, may isang umalis sa proseso niyan, miscommunication yung magiging resulta, 'di ba? 'Pag yung channel, lowbat, oh, nasaan na yung sagot niya? Oh, kapag hindi na nag-reply, oh, yun na yun, may nawala doon sa proseso ng komunikasyon ninyo. Hindi na siya proseso kasi may nawala doon sa process, hindi na siya sistematiko. Next, okay, ayan, eto na yung mga ano, mga question, yung mga totoong question. Ang pag-aaral na tumutukoy sa masistemang pagbuo ng pangungusap. Yung clue word ko dito is pangungusap. Sige nga, sagot? 'Yan. Number 8 na tayo. Oh, iba-iba na yung sagot nila. Ay, natuwa. Hmm, o yung mga ibang sagot or yung mga namamalian ninyong item, tandaan ninyo, and also pagpasalamat niyo na narito kayo at nagkamali kayo. Kasi paglabas ninyo, alam niyo na, hindi na kayo magkakamali. Okay, pagbuo ng pangungusap, syntax. Isa-isahin natin yung, um, ay ano ba 'yan? Isa-isahin natin yung mga, anong number na tayo? 8. Isa-isahin natin yung mga sangay ng linguistika. Bakit hindi ko nailagay dito? Sangay ng linguistika 'pag sinabi nating morpolohiya, ano yung morpolohiya? Kayarian ng salita. 'Pag sinabi pong morpolohiya, kayarian ng salita. 'Pag sinabing ponolohiya, sige nga, eto 'pag sinabing morpolohiya, kayarian ng salita. Eto, ponolohiya. 'Pag sinabing ponolohiya, sige nga. Okay, tunog, mahusay. Yung tunog, pag-aaral sa tunog. 'Pag ponema po kasi, yun yung tunog. 'Pag pag-aaral sa tunog, ponolohiya. 'Pag sinabi naman nating ortografiya, mahusay, wastong pagbabaybay. Ano po, yan yung pagbabaybay. 'Pag sinabi nating syntax, pangungusap. Sige nga, ulitin natin. Morpolohiya, paghiya-hiya, pag-aaral pag-aaral. 'Pag morpolohiya, pag-aaral sa okay, mahusay, kayarian ng salita. 'Pag ponolohiya, pag-aaral sa makabuluhang tunog, mahusay. 'Pag ortografiya, baybay. Anong baybay? Spelling. 'Pag syntax, okay, mahusay, pangungusap na po. So, yan yung tatandaan ninyo kasi yan lang naman yung mga lumalabas sa, yan yung mga lumalabas sa Gen Ed. Next, nakita niyo na yung sagot? Ay, yung tanong. Question 9. Oh, makabuluhang pag-aaral yung tinatanong. Pag-aaral sa makabuluhang tunog ng wika. Yeah, very good. Natuto ka agad. Isang ano lang yun, Okay, sagot? Yeah, very good.
Ponolohiya, makabuluhang tunog ng wika. Pag-aaral. Ito na pala. Bakit nag-skip 'to? Morpolohiya, pag-aaral kayarian o istruktura ng salita. Ortografiya is baybay or spelling. Ponolohiya is makabuluhang tunog. Pag semantika naman, kahulugan. Semantika hawag malito kay semantika at kay syntax. Pag sinabi nating semantika, semamantika, meaning, kahulugan. Syntax is pangusap na po. Dati nalito ako diyan. So, gumawa ako ng sarili kong ano, mnemonics. Semantika. May M ang semantika. Ang ibig sabihin ng M sa semantika, meaning, kahulugan. Ano po. Pag syntax naman, may S sa hulihan yung syntax. Pangungusap 'yan. Wala lang, hindi ko alam kung bakit S, pangungusap. May S 'di ba sa pangungusap? 'Yun yung clue ako kasi gumagawa ako ng grabe yung, intrapersonal ko nung nare-review ako. Gumagawa talaga ako ng sarili kong kahit namumukha na akong baliw, pero natandaan ko siya, lumabas 'yan sa Gen Ed. So, malaking tulong din pala maging kausapin yung sarili minsan. Next! Para ngayon, para akong kinakausap yung sarili ko. Question 10, pinakamaliit na unit ng salita. Hindi pag-aaral ang tinatanong. Ang tinatanong, pinakamaliit na unit ng salita. Kaya iko-cross out natin si letrang C at letrang D kasi hindi pag-aaral ang tinatanong. Sagot? Hey, pinakamaliit na unit ng salita. Okay. Siyempre AB na lang yung pinagpilian. Gano'n pa rin yung nakita ko, AB talaga. Sagot? Magpema, ano po, ponema, tandaan ninyo, tunog siya, tunog. Phoneme, 'di ba sa Ingles, tama ba ako? English majors, phoneme ba? 'Di ba ponema, tunog, Morpema po, pinakamaliit na unit ng salita. Ayan pinakamaliit na unit ng salita. 'Pag ponema, makabuluhang tunog ng wika. 'Pag morpema, papasok na dito si salitang ugat, yung root word, 'di ba? Ganda, kain, ano pa, sayaw, kanta, papasok din dito yung mga panlapi. Im, la, mga pinakamaliit na unit ng salita. Mga maliliit lang sila pero may mga ambag sila sa pagpapalaki o pagpapalago ng isang salita. Yan yung morpema. Kayo malito, kay morpema sa kay ponema. Morpema, pinakamaliit na unit ng salita. Phonema, phoneme. Phoneme, 'di ba parang phone, 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 tunog, 'di ba?